Roderick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment, at nag-subscribe sa aking channel, at patuloy po na nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng video na aking gagawin. Bago po tayo magsimula, shoutout nga pala kay Caprins, kay Andy Rapino TV Tech, Amon Lubiano, Yoda Tech. Ito po yung mga kaibigan natin na patuloy po na nagbibigay ng mga tutorial sa ating mga modern technology. Ngayong araw po na to ay kami po ay nagbabacuum. Ito po yung mga magigiti ko na estudyante ng refrigeration air conditioning. Kami po ay nag-wiring ng electrical. Isasabay ko na rin dito yung pag-wiring ng electrical dahil nakakalat pa yung kanilang mga wiring, pero tumatakbo na yung aming vacuum pump. Ang vacuum pump na ginamit namin ay gawa lang sa compressor, 1.5 horsepower. Ito yung suction line at ito yung discharge line. Nakapower na po yan, nakasaksak na sa aming outlet. At ito na yung gauge manifold namin. Kinabit namin ang low side sa high side. So, hinihintay na lang namin mag 30 inches of mercury or 30 Hg or negative 30. At sa kabila naman yung high side ay pupunta yung pointer doon sa stopper. So, pag okay na tayo, medyo pitik-pitikin lang natin, baka na-stroke. So, isasara natin itong dalawang gate valve, tapos patatagalin lang natin ng mga around 5 minutes para malaman natin kung meron pang leak. Pero sa nakikita ko ay wala naman kaming leak dahil nasa 20 minutes na kami na nagbabacuum ngayon. So, napunta na siya ng stopper. Ayan. Then, nasa 30 Hg na to. So, kaya kapag sinara natin to, i-close ko pareho, ililipat natin dito sa tangke. Tapos magpaparging tayo. So, kaya ready tayo. So, ito yung aking magiging na assistant. Ayan. So, isasara ko na ang high side. Sara ko ang low side. Okay, so tanggalin na to. Patayin na natin yung ating vacuum pump. So, 15 minutes. So, hindi po nagbabago. Nandun pa rin yung ating pointer ng ating gauge manifold. So, sir, pakibuksan mo. Ang ipapasok natin dito ay gas. Kaya kung bakit nakatayo yung ating tangke. Okay, so, purging muna ako ngayon. So, magpapasingaw tayo para matanggal yung hangin dun sa ating hose. Konti pa, sir. Ayun. Ayun, okay na. Ayan. Okay, so, sara ko. Then, bubuksan na natin ngayon yung ating losa. Okay, so, ayun. Buksan natin dito. So, maglagay lang tayo ng initial. Dahil patay ito, maglalagay ako ng initial charging na 60. So, para hindi masayang agad yung ating refrigerator. Okay, so, ayan. Maglagay ako ng initial charging 60. Tapos, break time tayo ulit. Dapat hindi bababaya. Pag bumaba, ibig sabihin yun ay merong leak yung ating system. Kaya, nakailang beses tayong mag-testing ng leakness natin dito. Nung nag-vacuum tayo, nag-leak test tayo dun sa 30. Kung umangat yun ay merong leak. So far naman ay wala tayong leak. Then, naka-60 tayo ulit. Na-maintain niya yan, mga 15 minutes. So, kung kulang, pwede naman dagdagan ng konti yan. Ayan, para masigurado natin na 60 ang ating initial charging. Then, patatakbuhin na natin yung unit natin. Okay, so meron akong assistant dito. Okay, so saksak natin yan. Then, pan. Then, low cool. Pansinin niyo yung gauge natin. Ayun, bumaba na. Okay, high cool, medium and high cool. Okay, so tumutunog na yung ating compressor. So, pumunta na siya ng 0. So, pero wala pa tayong pinag-uusapan kung ilan yung karga. Ito na ngayon yung talagang initial charging natin. Maglalagay lang tayo ng mga around 10 to 15 na initial charging. Maximum 20. Okay, dahan-dahan tayo. Dito tayo nakatingin. Pero pumapalo na yung high side natin ng 125. Sa bali 10, 20.
Then sara. Ganun-ganun lang gagawin natin. Ayun. Buksan mo kasi. Kahit sagad mo yan, sir, okay lang. Okay. So habang ginakargahan natin to, dapat mapansin nyo na ang high side natin ay dapat iibig to hanggang dito sa ating condenser. Hanggang sa magbabago yung ating temperatura ng ating filter dryer. So mapapansin nyo, malalaman yung kulang kayo, ito na yung sinasabi kong nag-yelo. Pag nag-yelo yung kaduktong ng capillary, ito yung kaduktong ng capillary, ito yung capillary. Ito yung capillary natin, nakapaikot. Ito yung kaduktong, papasok ng ating condenser, nag-yelo yan. Para hindi tayo magkamali, ito ang unang magandang pagbasihan kapag baguhan kayo. So, ito ay mawawala ang yelo nito na ibig sabihin, naka-fully charged na tayo. Kung meron ka mang idadagdag na refrigerant, konti na lang. At the same time, nakamonitor yung clamp tester natin. Ayan, nasa yung clamp tester natin. So, tignan nyo ito ha. Tignan-monitor natin. So, ito sa lang kailangan nyo makita. Dapat mawala yung yelo na yan. Ayan ang nag-identify na yung mismong refrigerant natin ay kulang pa. Kasi nga nag-yelo yung kaduktong ng ating capillary. So, iset natin sa amperare. Nasa ang line 1, line 2 natin. Ayun, dito natin lagay. Meron tayong reading na 2.8 ampere. So, ibig sabihin kulang pa. According sa specification na nakalagay dito, kung meron man, pakihanap mo, malaman mo kung ilan ang amperahe niyan. 4.50. 4.5. Okay, so, 4.5. ayan na. Tignan natin yung ating tubo. Nag-yelo pa, dapat mawala yan para masigurado natin. Dahil habang umiinit at nadadagdagan, umiinit yung condenser, nadadagdagan yung refrigerant, mapipil natin dito mainit. So, unti-unting mawawala yung yelo. Okay, so unti-unti nang nawawala yung ating yelo. Ayan na, nawala na yung ating yelo dito. Ibig sabihin, ayan na yung time na pwede na tayo huminto ng pagkarga ng ating refrigerant. So, tataas natin yung ating, ano natin dyan. Ayun, 4.3, 4.5. So, ang karga natin dito ay nasa around 55. 50. Okay, so, kung katulad nito, 50, 4.3, nawala yung yelo, pwede na tayo huminto kasi 4.4 na. So, ibig sabihin, nagmamatch na sila. Kaya, isa sa mga mabisang palatandaan, kapag nawala na yung yelo sa kaduktong ng capillary, hinto ka na. Ayan yung pinaka-basic na gusto kong ipamahagi sa magiging kong estudyante ng refrigeration and air conditioning. So, nawala sa 50, hinto na tayo. Ayan na, 4.4. So, at mainit na dito, malamig na rin. Okay, so, ang high side natin ay umaabot siya ng 300. Okay, so nakatapos na naman tayo ng isang pag-aaral sa pagkarga ng ating winter type aircon. So, nakita natin, ito yung ating vacuum pump. Muli po, maraming salamat sa inyo lahat. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. Salamat sa inyo lahat.